Ah, ito ang inyong lingkod ay Freddy sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Vlog in YouTube. At if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Just press the red button below and you will be connected and it's all free. At makapagbigay lang kayo ng comments at bigay nyo sana ako ng big likes and refer this video or share this video to your friends, benefactors, and family, and as well as in your neighborhood or barangay. Ito ay ibibigay ko sa inyo upang ano ba ang inyong masasabi sa nangyaring prayer rally dyan sa Davao City. Makikita nyo sa video na ang mga tao ay may mga kandila. Pero asan yung prayer? Walang prayer kundi puro pagmumura at pag-alipusta. And it is against anti-government or anti-BBM. Kasi kung anti-BBM yan, syempre, ang gobyerno ang tinatarget mo. At ito ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Pakinggan po natin, ha? Pakinggan at tingnan natin. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkakarad dito, ginagawa niyang joke lahat eh. Ginagawa niyang joke. Ito ay si Rodrigo Roa Duterte, dating presidente. At ngayon ay nag-aalala siya sa ICC. Kasi ang ICC ay maaaring na nandyan na sa Pilipinas o papunta pa lang dyan sa Pilipinas upang managot siya sa pagkamatay ng 30,000 Filipinos na napatay, including yung mga batang silang, infant children, na pinatay nung kapanahonan ng kanyang 6-year term. Alam nyo, ang droga ay nalulutas yan. Hindi overnight. It takes some time. At ang number one dyan para maiwasan ang droga ay through education. Education and effective communication, dissemination of information, and coordination too. Yan po ang isa sa mga solusyon upang maiwasan at mabawasan ang droga. Okay? At itong ginagawa ni Duterte ay hindi maganda at nakakasalimuhak ba? Anong tawag sa Tagalog nun? Pero talagang hindi maganda. At kanyang pagmumura. Isipin na lang na ito ay prayer rally ng Jesus is Lord. Okay? Kaya itong mga Jesus is Lord, parang kulto yan eh. Sino ba ang founder niyan? Congressman. Congressman Eddie Villanueva. At ang anak niya ay Senator Villanueva, Joel Villanueva. Ginamit nila ito para sa politika. Ginamit nila ito para sa destabilization. At ang nangyari diyan sa prayer rally ay puro mura. Yung kung sino man ang pastor nagsasabi sa inyo na ang pagmumura ay hindi masama, pumunta kayo sa Bible verse at makikita nyo doon na if you curse, kasalanan yan. Nakita ba nyo, nabasa nyo sa Biblia na si Hesus Kristo ay nagmura? Walang nabanggit sa Bible na nagmura ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tinaboy lang niya yung nasa simbahan kasi hindi na nirespeto ang bahay ng Diyos. At doon nagpapakita na si Hesus Kristo ay nasa simbahan. Yung ginawa niyang simbahan. At yung sabi ibang religion ay pwede ka raw kahit saan, pwede ka magdasal. Ba't si Hesus Kristo ay nagtayo ng simbahan? Sagutin po natin yung mga iba-ibang reliyon dyan. Ngayon, punta tayo dito kay Duterte. Ako sa katitipan para i-administer ko yung oath niya
yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos doon, sabi ng mga sundalo, Piskal, papatayin namin itong dalawang pare. Father Tison Waray, pati si Father Iba. Puro kasi nungalingan ang sinasabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinasabi niya na ang ating presidente ay gumagamit ng pulburon. Ginagamit yung pulburon o yung issue na tinatawag na dito sa Amerika na drugs na kasalukuyang ginagamit, opium. Okay? Whatever you call it, it's a drugs that makes a person using it like crazy. At ito hindi napatunayan. Maski ng PDEA ay immediately nagbigay agad ng press release na ang Pangulong Marcos ay hindi man kailanman nalagay sa list or narco list na sinasabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang kanyang pagbumura ay paulit-ulit. Sabi nga ng Pangulo sa interview nang paalis na siya papuntang Vietnam, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay gumagamit ng fentanyl. Alam ba niyo ang fentanyl? Talagang grabe ho yan, yung fentanyl. Nakaka-addict ho yan. Sino ang addict? Yan. Ginagamit daw ni Rodrigo Roa Duterte para maalis yung tawag dito, yung sakit. Okay? So, ang nangyayari ganyan. Nasisira ang ulo. Nasira na ang ulo ni Rodrigo Roa Duterte. Di nyo ba nakikita? Nasira na kanyang... Nakuha niya raw yan yung isa ng aksidente sa motorsiklo. Okay? Yan ho. At pangalawa, yung kanyang anak na si Baste, pinagre-resign niya si Pangulong Bongbong Marcos. For what reason? For what reason? Pag pinag-resign mo, sino papalit? Hindi ang kanyang kapatid. So, lahat ng ginagawa nitong mga Duterte na to ay selfish o self-interest. Gusto nilang makuha ang power again. Bakit nila gusto makuha? Siyempre, para sila ang magtamasa. Hindi sila para sa bayan. Ang ating Pangulo ay biyahe ng biyahe. Ngayon, nasa Vietnam siya upang palakasin ang ugnayan ng Vietnam at ng Pilipinas. Kasi naunahan ako ng Vietnam ang Pilipinas when it comes to economic status. At ang katunayan nga ay meron silang binisita ang ating Pangulo na tinatawag na BIN, B-I-N, na automobile to na gumagamit ng electricity or electric car. Marami ho dyan. Naunahan na naman tayo ng Vietnam. Imbis na dyan mangyari yan, yung assembly na yan, ay sa Vietnam napunta. Naiiwan talaga. Kaya kailangan, kasi sa Vietnam mo, pwede yung mga foreign investors, pwede ng kanila 100%. Diyan sa Pilipinas at hindi. Kaya nga nagkakaroon tayo dyan ng People's Initiative na kinokontra ng Senado na maka-China. Ang mga senador ay maka-China. Iilan lang, 2 senador lang ang anti-China dyan. Diba? Pero yung lahat, halos pro-China. Bakit? Self-interest. Nakinabang sila o nakikinabang ang mga senador. Kaya tandaan nyo yung mga pro-China dyan. Huwag nyo iboboto sa next year, 2025. Yan. Sapagkat sila ay taksil. Sila ay traidor sa bayan. Okay? Kasama na ang mga Duterte. Okay? So, I hope that we will see you again in my next vlog kasi hindi ko lang talaga matiis
ang ginagawa nitong mga Duterte na sabi nila ay prayer rally. Pero ang magandang balita naman, ang ating bagong Pilipinas ay na-launch ng successful with how many participants, viewers, ay umabot ng 450,000 crowd. After niya, nagkaroon ng traffic. Pero dito sa Davao ay only 50,000. Sabi nila, 50,000 daw. Kaya ba natin? Pero kayo na humusga. Tingnan nyo, nananahimik ang ating Pangulo at tuloy ang kanyang biyahe sa Vietnam. At ginawa niya ang officer in charge ay si Vice President Sara Duterte. Bakit? Ano ba sa palagay nyo? Bakit siya pa rin ang pinili ng Pangulo? Wala siyang kakayahan na magkaroon ng kudita. Kasi ang allegiance ng militar at ng pulis ay nasa Pangulo, nasa Constitution. Ayan. Kaya hindi lang magagawa yung magkudita. Mahirap magkaroon ng kudita. Or kaya sinasabi ni Mayor Baste Duterte mag-resign. For what reason? For what reason and who will take over? Okay? So sana ay nagustuhan yung ating at sana mapag-isipan yung mabuti kung ano ang ginagawang kapinsalaan nito sa economy ng Pilipinas. Imbis na dumami ang mga turista at ang mga investor, nagdadalawang isip na silang pumunta dyan sa Pilipinas. Sa panggugulo itong mga Duterte at ito ay pakana ng China. Papayag ba kayo na muli kayo maisubo sa China katulad ng 6-year term ni Rodrigo Roa Duterte? Ngayon nabalik na sa atin na Amerika, nagkaroon ng tiwala ang Amerika, sila ang pinakamalaking investor dyan sa Pilipinas ngayon. Kaya kalat ang mga kampo ng Amerika. Siyam na kampo ang nandyan sa Pilipinas. Okay? In God we trust, never hold your peace.